beloved Boss Mike Cervera. Nakaw! Oh! Ang pamilya Villar, mga kababayan, nagdedelikado na. Ng anunsyo ng ombudsman na iimbestigahan ang mga Villar, nasisilip muli ang ilang proyekto ng gobyerno at kung paano nakinabang dito ang ilang ari-arian ng pamilya. Kabilang dyan ang Zapote River Drive Project na imbes na makatulong kontra baha ay nagpakipot pa umano sa ilog ayon sa kinatawan ng Las Piñas. Patay! Nakatutok si Sandra Aguinaldo. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Nako! Just for Villar itself. Nakita mo yung river wall. Tanong mo, sino ba gumastos? Gobyerno o sila? Yan na nga. Ang problema, mga kababayan, sa mga politiko, eto na nga yun ang tanong ni Boyeng Remulla sa mga Villar. Sino ba gumastos dyan sa proyekto na yan? Sa flood control o ano pa mang mga ginawa nyo dyan? Ang gobyerno. Pero bakit ganyan ang nangyari? Mukha yata, mga kababayan, na sumikat na kayo sa lugar ninyo, pinagkakakitaan nyo pa yung proyekto ng gobyerno. Ito ang pahayag kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay sa mga proyekto ng gobyerno na nagdulot umano ng pakinabang sa mga ari-arian daw ng pamilya Villar. Nako, Addictus Rex, ha? Oo, narinig ko yung pangalan mo. Hindi naman ako nagtatampo sa'yo. Oo, ha? Oo, di ba? Normal lang naman yung tumulong di ba? Oo, walang problema sa akin yun. Oo. Sana ang akin naman pagka nag-claim na ako, sana tulungan din dun sa almost 13 million na hinihingi ko, ha? Eto na, mga kababayan, ha? Tuloy! Ito ang dati nang ipinupunto ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Ang River Drive Project dumaan aniya sa ilang ari-arian ng mga Villar. Ayan, mga kababayan, matindi. Talagang tinumbok yung mga ari-arian ng mga Villar para tumaas ang value. Diba? Ganon, katindi. Wala, yung natin, barya-barya lang yan kumpara sa mga pera ng mga ninanakaw na to Yung mga creeks namin dito, Yun, nilagyan din ng kalsada. Kita nyo? Papunta din doon sa mga establishment at mga subdivisions nila. Galing, Ang lupa na nagkakahalaga ng 2,000 to 3,000 pesos per square meter. Pag nilagyan mo ng kalsada yan, nilagyan mo ng isang connecting bridge papunta sa isang malaking lungsod, definitely, tataas ang presyo ng mga lupa mo. Ipinakita ni Santos ang isang bahagi ng River Drive kung saan din matatagpuan ang isang residential village na pag-aari umano ng mga Villar. Kasi ganito, mga kababayan, yung creek na yan, kalaunan tumatagal, mga kababayan, yan ay lumalawak. Ngayon, kung lalo na yan, tignan ninyo, hindi naman nami-maintain. Dapat yan, kung ganyan rin lang yung plano, dapat sinangguni talaga yan. Saan? Sa sangguniang bayan o ano pa man, di ba? Kasi ang nagiging problema kahit maganda yung iyong intensyon, kung nagbe-benepisyo ka, abay, conflict of interest yan Di ba, mga kababayan? Komplikado. Sabi ni Pacquiao, 13 million? 217 USD. Marami namang mga kaibigan yan dun sa Amerika bakit hindi nyo pagtulong-tulungan yan, di ba? Masama nga dyan, yung iba, mga kababayan, kinaibay-kaibigan pa ako Biruin nyo, mga kababayan, yung mga iba dyan, na mga kaibigan daw niya. Kinaibay-kaibigan ako Tapos mga traidor pala, mga putang ina Di ba? Ganon. Naku, kaya ngayon mahirap magtitiwala sa mga tao. Kayo yung mga kaibigang mga taga-Amerika, 13 million lang yan. Kayang-kaya nyo yan. Tulungan nyo. Diba? Kasi kapag hindi nyo tinulungan, si Addictus Rex ang tutulong dyan.
Nako, ewan ko. Oh. Di ba no? Oh. Pwede naman, tumatanggap naman ako ng dollars. Para meron tayong magamit sa mga travels. Di ba? Di ba? Oh. Oh. At tuloy. Ito, isa sa mga subdivision nila kung saan nag-benefit sa access yung kanilang subdivision. Oo. Oo. Ilog to. Itong tinatayuan natin, ilog. Oo. Ayon sa kongresista, ang ilog naging makipot dahil sa ginawang kalsada sa Yan yung sinasabi ko. Ginawa mong kalsada, edi kumipot yung ilog. Naging kanal na, hindi na ilog, mga kababayan. Di ba? Oh. Di ba? Naging kanal na. Oh. Hindi na nga creek eh. Hindi na. Yung ilog naging creek. Baliktad na. Oo. Di ba mga kababayan ko? Ganyan daw ho ang ginawa ng mga bilyar. Di ba no, mga kababayan? Ang grabe talaga. Oh. pili nito, kaya hindi umano nakatulong sa baha. Nitong July, bumaha sa lugar dahil sa kulang dala ng habagat. Pwede mo lang gamitin sa mga main rivers dito sa urban areas. Oh. Para linisin lang ang river ay 3 meters lang. Grabe no. At lumalabas dito yung sukat ng easement doon sa River Drive na dapat ay 3 meters ay umabot na mga 8 hanggang 10 meters. Kita nyo mga kababayan, no? Grabe itong mga bilyar talaga, no? Kaya ngayon, no, tama naman na imbestigahan yan. Eh ngayon nga mga kababayan, pati yung nananahimik ng ama, na si Manny Villar na hindi nanalong presidente, na yung pa meron pang propaganda jingle kineme, na nasubukan mo na bang maligo siya, baha, ba yan? Ilog ng basura. May pagganong-ganon pa, putang ina. Pero tignan nyo naman mga kababayan, no? Yung ginagawa nila mga kababayan, baliktad sa kanilang mga sinasabi. Dagdag pa ni Santos, makikipagtulungan siya sa Ombudsman at sa ICI sa investigasyon sa proyekto na aniyay isa lamang sa marami umanong proyekto ng gobyerno na posibleng napakinabangan ng Villar Properties. Ay, syempre, kayo naman naging DPWH Secretary yung anak si Mark Villar, mga kababayan, di ba? Syempre lahat yan, papaboran, poponduhan ng pera ng gobyerno at ang makikinabang, ang pamilyang Villar. Grabe, di ba? Yung mga kalsada, mga dinaanan, yung mga lupa nila na walang value, tapos biglang nagkaroon na ng grabe, libo-libong beses na doble ang value ngayon. Di ba? Wala na, si Jojo Chavez. late ka na. Hininga namin ang reaksyon ng pamilya Villar, pati na sina Senador Mark at Camille Villar, pero wala pa silang pahayag. Putangin ng mga kababayan Una nang dinipensahan ni dating Senadora Cynthia Villar ang Las Piñas Zapote River Drive Project na isa raw flood control at traffic decongestion project upang ma-rehabilitate ang Las Piñas River at makapagbigay ng pangmatagalang solusyon laban sa baha. Hindi nga, binabaha nga pa rin. Paano nasolusyonan ng baha kung binabaha pa rin? Diba? Bagong subscriber natin yan, si Jojo Chavez. Hindi lang sa Las Piñas, kundi maging pati na rin sa Parañaque, Muntinlupa at Cavite. Siyempre, dugtong-dugtong na yan. Magkakaroon na ng domino effect yan, Mona Lisa Bailon. Diba? Domino effect na yan. Ang haba-haba ng tulay ang haba-haba ng ilog, mga kababayan, na naging kanal na lang, naging creek na lang, mga kababayan. Imbis na palakihin yung ilog para mas maraming tubig ang rumagas at dumaan, hindi umapaw. Ang nangyayari ngayon, doon sa ilog na kakarampot na lang, lumiit, umaapaw, napupunta rin sa kabahayan. Ganon ang ginawa nila, mga kababayan ko. Wala rin kwenta. Dito na tayo. Nako, mga kababayan, pasok.
ng Sobina ang Ayan na mga kababayan, eto na. Sinapinahan na ho mga kababayan ang pamilyang Villar. O, sasabihin na naman nila. 31 minutes sa Buzz TV. Sasabihin na naman nila. Linta Mori pinopolitika lang. Pinopolitika lang. Diba, Nick Candido? Pinopolitika lang yan nasasabihin ng mga to eh. Diba? Na-miss ka namin? Ano ka ba? Sino ba nasabing hindi ka na namin namimiss? Wala na nga eh. Wala na, naubos na yung mga Martinico dito. Ikaw na lang. Eto na mga kababayan, Sinapinahan na ho. Nako, Diyos ko. Eto na mga kababayan, papunta na tayo sa exciting part. Papunta na tayo sa exciting part, mga kababayan. Eto na, sinapinahan na ho ang pamilyang Villar. naglabas na ng Sobina ang DOJ laban sa Villar Holdings Corporation at ilang executive nito. Kaugnayan sa reklamong inihain ng Securities and Exchange Commission dahil sa umano'y market manipulation, insider trading at misleading disclosure. Kita nyo mga kababayan, hindi lang ho yung mga kickback daw sa mga flood control, sa mga proyekto, sa mga kalsada na dumaan ay nakinabang ang mga properties ng mga Villar, pati ho dito, sa Security and Exchange Commission, meron din problema ang mga Villar. Dami mga kababayan, marami. Kabilang sa mga respondents sina ultra-bilyonaryo at dating Senador Manny Villar, dating Senadora Cynthia Villar, Director Manuel Paulo Villar at Senators Mark and Camille Villar. Putik na yan, buo na, kumpleto na. Buong pamilya Villar mga kababayan, eto na. Magkakaroon na ng mga patong na kaso. Patong na mga kaso to, mga kababayan. Grabe, no? Talaga, Kaya alam nyo, eto na. Ano ang pagkakaiba ng Loren Legarda at Libiste na mag-ina dito ho sa mga Villar? Anong pagkakaiba? Wala, mas mayaman lang itong mga Villar. Pero parehas lang yung mga kaso. Na mukhang itong mga ito, mukhang makukulong. Mukhang makukulong mga kababayan. Nako po. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ng kumpanya na handa silang makipagtulungan sa mga otoridad at humarap sa preliminary investigation na nakatakda sa March 16. Una na rin sinabi ng Villar Patriarch na handa nilang harapin lahat ng mga reklamo. Galawang sindikato nga ni... ganun talaga. Our beloved Boss Mike Cervera.